mga lodi, no, galing lang natin ng malaking project sa Pampanga at babalikan natin tong mga maliliit na pinapagawa sa atin para sa ganun wala namang masabi yung mga naghintay sa atin. So ito, naghintay sa atin to ng ilang buwan para tayo ang gagawa nitong kanilang bubong dito. Pero yung pader na to ay hindi tayo nang gumawa, no, pero itong tiles, no, kami ni Reggie ang gumawa dito. So naghintay sila ng ilang buwan para makuha tayo. So gagawin natin dito ay tres agwas, no. Yung plano kasi nila dito ay isang bagsak lang, pero nakita natin na hindi maganda ang kinalabasan kung isang bagsak lang, no, hindi proportion sa itsura ng bahay. So suggest natin ay tres agwas. So para makuha natin yung agawan nito, sukatin mo na nga, G. Sana yung sinukat natin. Sinukat na natin ito kanina. 350, no? 350. Sige, guhit mo yung 350. So mga lodi, panoorin nyo to kung paano natin kuhanin yung guhitin mo yung kalahati. Kung saan tayo? 350. So panoorin nyo kung paano natin kukunin pang pag-layout nito. So yan yung kalahati. So kasi sa mga agwas, kailangan yan na 4 na equal parts ang gagawin nyo. So sukatin mo rin yun. Yung 3 yung kalahati ng 375. Ay tama 350. So 175. So 175. Itapat mo sa guhit para makuha natin yung So panoorin nyo to para at least kahit paano may idea kayo kung paano. Kasi may maraming gumagawa nito na pagdating na ng hip thrust dyan ay nagkakaroon na ng problema. So kaya ito, nandito yung sukat natin. Ito yung insaktong apat na parte. Sana kung 4 agwas, no. So dahil 3 agwas lang ito. So ito yung kwadrado na to sa isang side na to. Din ito yung kwadrado din ng isang side. So meron tayong natira dito. So ang ibig sabihin, naglalagay tayo ng main truss dito sa area na to para makuha natin yung takbo ng ating trusses. Kung sa iba ay irerekta na nila to dito sa pader. So ang mangyayari, pag ganun ang ginawa nyo, yung pag naglagay kayo ng hip truss, lalo kung hindi nyo kinumpyot, ang mangyayari doon, dahil ito ay mahaba ang buwelo niya, possible na yung hip thrust nyo doon, yung dulo ay mas mataas ikumpara dito sa gilid, no. Itong trusses nyo rito sa gilid ay mas mataas, ay mas mababa, yon ay mas mataas dahil yung buwelo niya ay malayo. So pagka ganon, ang mangyayari, ang ginagawa ng iba, dinadaya. So dahil para makuha nila yung level, ayun, kung ito ay mataas, hinahabaan nila. Kaya ang nangyayari, pag naglalagay na ng spandrel, at yun na, nagkalitsi-litsi na. So ito yung pinakadabis na option. Kung hindi talaga obra, gumawa kayo ng isa pang trusses dito. So ito na, nakuha na natin yung layout. So sukatin mo na, G, labas to labas. O, kawit mo na lang yung at dalawa lang kami ni Reggie, no. So mas maganda yung kukunti yung gumagawa. 370. O, kukunti yung magkakamali. O sige, 370. So yung puputulin mo na sa 2x3 ay 370. O din ang natin, sukatin mo nga yan. Yan yung yan yung abang. O, sa taas. Simula sa taas kasi aabutin natin yung taas na yan para mas mataas yung bubong natin. Diyan sa bang malamang nasa 120 yan. O sige, yan pinakaibabaw. 110 ay pinakaibabaw yung kunin natin. 110. So 110, pagka 110 yan sa ganito kaiksi, magkano lang, ilan lang? 175. Yung laki niya 110 ay masyadong matibong yan, no. So gagawin natin diyan 80 lang. 80. So yung 80 ay mo nga uli. So tingnan natin kung hanggang saan para ma-maximize natin yung taas ng bubong. Sige, sagad mo sa taas.
Sa taas, kunin mo yung 80 kung hanggang saan. So, ayun yung 80. O, kita mong tama yan. Tansyahin mo yung sa may guhit na yun. Tapat nung, kulay blue na PVC na yon. Sige, sukatan mo pa baba. So, at least, makuha natin yung 270. O yan, 270 hanggang 3 meters. So, yun yung kadalasan na sukat ng bubong na, sige, pababa, iho. Ay, apo ni Reggie. Yan, floor to beam ng trusses. So, ilan? 270? 277. Oh, so 277. So, goods tayo diyan. So, at least hindi tayo nalagay sa alanganin. 277 plus yung 80. So, ilan na 'yon? 356. Oh, 356. Tamang-tama 'yon, hindi na 'yon mainit. Unlike nito na ito yung gustong mangyari na susundan. So, napakababa, para tayong nasa kulungan ng kalapati niyan. So, dito kukunin mo yung kuha ka ng upuan. Then sukatin mo yung 80 sa baba. And then ililibil natin. Yun na yung magiging idudugtong natin dito na poste. So, ito kasi ang plano natin dito ay tubo. So, dahil wala namang tubo, tubular na lang. Ay, yun na yun nandyan eh. So, tubular na lang ilalagay dyan. Then kukunin yung sukat. 80 sa taas. 80 sa taas. Then, marking mo ng, mababa, hagdanan ng kailangan. O, sige, baba ka muna. Hagdanan. Kuha ka ng hagdanan. May hagdanan tayo eh. So, at least nakita na natin yung possible na senaryo. So, tres agwas ang mangyayari. Isa dito. Then, dito. Isa sa kabila. So, kaya naging 3 agwas, no? So, ito mga lodi na nilibil na natin. At, yun yung additional na tubular na idudugtong natin. So, 182. So, yung guhit na yon, yung nakita nyong 180, so, yung 80, yung supposedly yun yung king post natin papunta doon, no? So, since na may flashing tayo na 10 cm, so, nagbigay na tayo ng allowance na 15 cm. So, yung guhit na nasa baba, yan yung ating bottom ng ating trusses. So, dyan tayo, yan yung ilalim ng ating beam. So, ngayon po, magpuputol na si Reggie ng ng tubular na 2x4 para dito. So, parehas lang ang sukat, no? 182. 180 dun sa kabila kasi itong poste natin ay naka-level yan. So, ang plano natin dito ay para open, jealousy. Ang recommendation natin ay jealousy para tagusan ng hangin. At the same time, yung gagamitin natin na ay Gelo Plus. So, kagaya nito. Yung ganitong mga jealousy ay pwedeng i-aircon. So, kung familiar kayo rito, no, tawag dito ay Gelo Plus. So, plastic yung kanyang itong kanyang lagayan ng blade na jealousy, and then ito ay lintik na aluminum, pero makapal na aluminum at matibay, no? Hindi kagaya ng mga sinaunang jealousy na kamayin mo lang, matatanggal mo na yung blade, no? Itong jealousy, pero ito hindi mo basta-basta matatanggal doon unless na basagin mo ito. At ito ay pwedeng kabitan ng aircon. O yan, dahil pit na pit, no? Walang lalabas na lamig dyan. So, yun ang ilalagay natin. So, lahat ng jealousy dito ay ganyan, Gelo Plus. So, yun ang ating recommendation sa ating client. At so far ay umokay naman. So, dalawang pinagpipilian. Either na sliding window or Gelo Plus. So, mas ma-prefer ko yung Gelo Plus. Kasi double purpose siya. Pwedeng i-aircon.
pwede rin na hindi para tagusin yung hangin kasi ito possible na gagawing kwarto ito. So, possible na gagawing kwarto. So, itong bahay na pala na to ay marami na tayong ginawang renovation dito. Kaya tayo pa rin yung kinukuha ng client, no? So, mga doon, no? Ito ay nilagyan namin ng plate para pagtayuan natin ng tubular na poste. So, mas mainam ito kaysa to sa i-welding nyo na lang dito sa sa main bar, no, ng poste. So mas the best ito pagka may plate, no. Kung may plate lang naman kayo, pero kung wala, bahala na nga kayo kung gagawin nyo. Basta kami pagka ganito ay nagpe-prepare kami ng plate, no. Sadyang sak may makakuha kayo ng ganito, madali lang naman yan. At syempre pag nagwe-welding kayo ay sapinan nyo ng ng plywood o karton yung tiles para hindi naman masunog. Okay na dyan. Yung ground dyan, konektado naman. Pwede mo na ito i-welding. Yung karton na lang, ilipat mo. At siyempre, ililibel din muna yan. Para hindi na tayo mahirapan tayo nitong ating poste kung nakalibel yung plate natin. Dahil manipis lang yung tubular, no? At kung hindi nakalibel yung ay marami tayong mabubugbog yung bakal sa kakahabol natin ng malaking siwang. So lilibil muna bago i-conweld. So mga lodi, no, na paglagay na tayo ng paikot yung framing natin. So ang ating ilalagay na lang ay yung pinaka-truss natin dyan. So dito. So ito, para makuha nyo yung insaktong agwa, no, nito, dapat yung itong part, yung na yan, yung parte na yan, yung may tayo sa gitna. So yung sukat nito, hinati lang yan, hinati. Yung kabuuan yan ay hinati natin. Tapos kung anong sukat nito ng kalahati, yun din ang sukat dito papunta rito sa making post natin. So dapat parehas na kwadrado yan ang makukuha nyo dyan. So ganun ang pag ng 4 agwa. So dito, kaso nito ay 3 agwas lang. So ang gagawin na naman natin yan, dahil nakuha na natin yan, meron na tayong king post na 80. So kukunin natin yung truss na natin papunta dyan, papunta doon, magkabilaan. So para makuha natin yan, yung truss niyan, yung ibabaw, so kinocompute natin yan. So ito nga, hawakan mo nga, videohan mo nga tayo dito. So dito, so ganito lang mga lodi ang pagkuha ng isaktong sukat niyan sa taas, no. So meron tayong ganito itsura kasi niyan. Kita ba, Di? Yan. So ganyan ang itsura ng process natin, no. So meron na tayong dito, 189 yung haba nito dito. Then meron tayong 80. So para ma-solve natin to, ang formula niyan ay E squared plus B squared. So ito na yung E squared natin, yung 80, at yung B squared natin ay ito yung 185. So pag in-input mo to sa scientific calculator, ang lalabas dito ay 2.05. Then i-add natin yung 80 lang yung natin, yung bulada diyan, dahil merong yan, merong gutter na 20, so 1 metro pa rin. So ang lalabas dito ay yung kabuang sukat na kukunin natin ay 285. So ganito lang mga lodi, no. Mag-compute kayo, wag kayong umasa sa actual. Kasi pag in-actual nyo yan, ang nangyari din minsan,
nagkakaiba na yung sukat dito sa kabila, magkaiba din ang sukat dito sa kabila, no? Dahil inasa nyo na sa actual. So siyempre yung kimpos natin ay naka-level yan para hindi tayo maligaw. So kaya yung iba natatakot na mag-yero ng 4 agwas kasi ang sinasabi nila maraming nasasayang. So nasasayang ang yero kapag hindi pantay ang pagkakahati nyo ng pagbubungan nyo. So dapat walang nasasayang na yero dyan kasi yung mapuputol nyo sa kabila, kung ito tayo, yan, ito tayo. So meron tayong dito. So yung mapuputol nyo dito, pag ano ng yero, no? Yan. Mapuputol nyo dito nyo rin yan, ay pupunta. Yung nandito, yung part na to na maliit, dito yan pupunta sa ibabaw. At pag ganun siya, so wala siyang nasasayang dapat na yero. Kasi parehas yung sukat nito ng dalawa. So dapat ganun. Kaya yung iba natatakot na mag-yero. Pag nag-yero sila, dami-daming nakatambak na ritaso. So doon yun sila nagkakamali dahil hindi nila kinukompute, hindi sila nagsusukat. Nakabase sila na pag gumawa sila ng trusses kahit na yung yun angle bar sa taas nila binubuo. Pero pag kami, pagka angle bar, sa baba namin yung binubuo para nakit namin parehas. No, dahil ito ay tubular at napakalit lang nito. So gagawin natin, style kahoy na lang. Pero yung sukat natin ay kinumpute natin dito gamit itong pamamaraan na to. So kahit na saang layout, saan man yan, nag-layout kayo ng building, nagli-layout kayo ng pader, nagli-layout kayo ng para makuha nyo yung eskwala, ito, yung 90 degrees nito, yan, 90 degrees. So ito lang ang gagamitin nyo, ito, laging ito, yung E squared plus E squared, makukuha nyo na yung eskwala nito. At siyempre, makukuha nyo na rin yung ibabaw nito. Okay? So, dito namin nakuha namin, photo na kami. Nagpasobra kami dito ng nasa 7 cm dahil pag binuo natin yan doon, may makakalpas yan doon dahil ganito ang ganito yung king post natin. Dahil pag ganyan tayo, no, itutumbok natin dito yung tubular natin. Yung part na to, kung ito ididiretso natin, nandito yan. So kakaltasin natin to, kaya nagpasobra kami para hindi kami kulangin sa dulo. So ganun. Okay? So yan buuin muna para ilagay na natin. Okay no, sana mga lodi meron kayong napulot na ideya. No, actually marami na akong video patungkol dito sa pamamaraan na yan. Ay may mga video na tayo diyan. Pero minabuti ko pa rin na magbigay pa rin ng konting ideya para nung sa ganun ay yung mga hindi pa nakapanood ay may ideya no kung paano. Yung mga lodi no, tuloy tayo sa ginagawa natin dito at ang masaklap lang no, hindi nakakapasok si Reggie dahil masama daw yung pakiramdam. So dito nakuha na natin yung nilagay na natin yung truss natin dito no. So ang kukunin naman natin ngayon itong hip truss niya no. Ito maiksi lang naman to no, kung tutuusin kung dalawang tao ay kaya ng sukatin no ng actual. So dahil tayo lang mag-isa, so obligado tayong i-compute na lang yan kasi hindi naman natin masusukat yan doon, ang metro doon papunta dito no. So, hindi natin makukuha yung saktong sukat niyan. So gawin natin ay compute natin. So para ma-compute natin yan, itong na yan, given na yan no, yung papunta, yung galing dito sa gitna papunta doon sa dulo ay parehas yung sukat niyan. Ito papunta dito parehas na yung sukat. Bali kwadrado yan no. So itong side na to ay kwadrado, itong side nito ay kwadrado din no. Pare-parehas ang sukat niyan. So ang kukunin muna natin itong nasa baba. So para makuha natin yan, so balik tayo dito. So ganito pa rin yung gamitin natin pamamaraan. So ito pa rin siya no. So kagaya din ito. So para makuha natin yon, meron na tayong ito given na 189. So
189 squared plus 189 squared. So yung sagot nito ay siya yung sukat na galing dyan papunta dito. So compute muna natin. So balik tayo dito, no. Yan sinasabi ko na kailangan makuha natin yung sukat muna nito. Nasa baba yung layo niyan bago pa natin makuha yung nasa ibabaw. So pares lang naman sukat nito to. Yan, 189. Punta din dito 189 din. So ito galing dito sa king post natin papunta doon 189 din. Ito 189 din. So itong portion na to, hinati natin sa magkabilaan ay parehas yan na parehas ang sukat niyan, no, kwadrado, para makuha natin yung agwa. So kukunin natin yung nandito, yung hip thrust. So balik tayo dito. So ito na, no. Para makuha natin yan, ito ang hinahanap muna natin. Itong sa gitna na to, dahil ito yung area na paglalagyan natin. So balik tayo dito. Dito 189, no, 189. So gamit itong method na to, yung a squared plus b squared. So dito tayo. So meron tayong 189 squared plus 189 squared. So sagot niyan is 267.28. So ngayon kukunin naman natin itong hip thrust na yung ibabaw. So given natin yung king post natin na 80. So 80 squared plus 267.28 squared. Ang sagot niyan is 278 cm. So ito na ngayon yung kukunin natin. Yung haba niyan. Simula dito sa puno ng king post hanggang dun sa dulo. So yung area niyan simula dito hanggang dun, yon yung 267.28. Ngayon, ang nakuha natin dito sa ibabaw, so ito yung 278. Ito na ngayon yung hip thrust natin. Yan, ito ngayon hip thrust natin. Then i-add natin dito yung 80. So kung dito yung pa-sobra natin na bulada ay 80, pagdating dito, dahil mahaba ang buwelo nito, mag-a-add tayo dito ng 20 cm para hindi tayo sumablay. So kung ang bulada dito ay 80, sa area na yan ay 80, so pag sa hip thrust ay magdadagdag tayo ng 20 cm, which is gagawin nating 1 meter, no, para mahuli natin yung skwala nito pagdating dito sa paglalagyan natin dyan. Okay, no, dahil mag-isa lang tayo, so 2.78 plus 1 meter magiging 3.78 yung puputulin natin ngayon sa baba. Mga lodi, no, nagbububong na tayo at gusto ko lang tapusin yung video natin tungkol sa pag-layout at pag-compute natin ng ating trusses. So yan, mamaya susukatin natin yon kung tama ba tong ginawa natin. So 180 yung ay 80 yung yung ating king post, din yung haba nito simula diyan hanggang doon ay 189. So gamit tayo ng formula na a squared plus b squared. So 80 squared plus 189 squared, ang sagot diyan ay 2.05. So akit tayo sa taas para malaman natin kung tama. So mga lodi, no, sukatin natin to kung tama yung ginawa natin. So doon tayo sa baba para sigurado. Kawit dun sa dulo, dun sa ano natin to, kilo. So ang hinahanap natin ay 2.05. So ito, yan o, gitna. Yan. So
Ibig sabihin tama yung computation natin, no? 205. Sa kabila ganun din. Sukatin din natin to para fair, para maliwanag na kailangan pag gagawa ng process ay i-compute natin para hindi hula-hula. Pagka hula-hula na ang nangyayari ay nagkakaroon ng problema. So, pakita mo di nasa dulo ha, dulo. Sabit. So, dito. So, ayan insakto, 205. So, insakto tayo sa gitna. So, ibig sabihin tama yung computation natin. Tama tong ginawa natin. So, for the sake ng ito, sukatin natin. Itong inputs natin. Yan ay 80. Ayun. Kita nyo na, 80. So, dito lang, susukatin pa sana natin. So, kailangan wala tayong chance na kailangan may tao doon sa baba. Taas. Hindi na natin may sabit, hindi natin makuha yung saktong Or yun yung 260, 268 yata ang nun. So ayun, malapit-lapit sa katotohanan na yun, 268. Kaya lang, hindi rin natin doon. 268 ba o 278? So at least ito, parehas lang naman to pagka talagang kuhanin natin yung nandoon. Ito lalabas din naman yung tama natin na computation. Kasi dito, tumama tayo, ibig sabihin, pare tatama din yan. So yun lang, gusto ko lang patunayan na kasi ang sabi ng iba na hindi na kailangan mag-compute pa, pwede namang sukatin ang actual. Totoo naman yun, pwede naman. Kaya lang nagiging problema kasi doon nagkakaroon tayo ng trials and error, no? Minsan nahuhulaan natin, minsan hindi. Kaya nagkakaroon ng maliit na diferensya. Yung maliit na diferensya na yon, kapag nagbububong na kayo, pakita mo dyan yung bubong natin. Pag nagbububong na kayo, doon na kayo magkakaroon ng problema, no? Saka isa pa, yung level ng inyong mga gutter ay mawawala na sa level. Dahil ang problema kong minsan, itong side na to, kapag ito ay masyadong mahaba, yung papunta dito, itong ating hip thrust, yung part na yon ay tumataas. Dahil gumaganon to, yung buwelo niya kasi, mas malayo na, tumataas. At din ito naman, pag umiksi itong nandito na parte, pag umiksi ito bumababa na kasi tumitibong. Kaya napakahalaga na makuha nyo yung insaktong haba ng bawat ikakabit yung pesa para level na level. Tingnan nyo yung ginawa namin, no? Lahat yan nakapatong, wala tayong ginawang kalso dyan. Lahat yan naka-level. So, yun lang. No? So, sana sa mga gumagawa, matuto kayong mag-compute kasi yung the best na pag-layout at paggawa ng process ng ating bubong ay calculator at metro. So, yun ang pinakamahalaga doon. So, kailangan matuto kayong mag-compute sa simpleng pamamaraan. Okay, sana yung video natin na to, tatapusin na natin. Yung video natin to ay sana makapagbigay sa inyo ng konting kaalaman, konting aral. Alright? So, okay mga lodi, another project na maliit ang natapos natin. At ito ay puro tubular yung ginawa natin. Tawag dito sa bubong na to ay 3 agwas, no? Kasi 1, 2, tsaka 3, no? Kaya 3 agwas yung tawag sa ganitong bubong. At pagka tubular, no, na napakalinis ng tubular, no? Kaya lang sa tubular kasi hindi siya pang habang buhay, no? Hindi siya pang matagal. Within 12 to 15 years ay ito nagkakaroon na ng problema. Hindi kagaya ng gilbar. Pero ganun pa man ay marami ang gumagamit at marami ang may gustong materialis na tubular yung ginagamit, no? So actually itong tubular na to ay bago lang, no? Pero dahil nauulanan dun sa baba, kakahintay sa atin ng tayo gagawa, ayan, kinalawang na. So pahabulan na lang nila to ng pintura.